What's up guys? Ang tagal na natin hindi nagkita. Last video natin was 8 months ago at hindi ako nakapag-video kasi may mga mangyaring kung ano sa buhay at busy rin sa trabaho. Pero last video natin, Nissan Rogue pa yung gamit ko. Pero after kong tumira doon ng 365 days, dinispatch ako na at pinalitan ko na ng bagong van ng brand new Ford Transit 250. Pero bago ko pakita sa inyo, gusto ko muna ipakilala sa mga kasama ko dito sa bahay ni Kuya. Ito nga pala si Mark. Siya may-ari ng garahe na to na ating pinagtatambayan. Rendon Labador, manginig ka na! Yeah, si Mark, kasama ko sa work at palagi niya nga inaasikaso tong Toyota Thailander. Galing kasing Thailand. Thailander. At isa pa kasama natin ay si... Daniel! Daniel Padilla, kaway-kaway naman dyan. Katrina. Katrina. Ayan, pahilig sila mga likot ng mga kung ano sa mga sasakyan nila at ito yung ginawa nilang ano ba tawag dito? Paint booth. Ayan yung ginagawa ngayon ni Daniel. Ayos sila marami silang alam sa sasakyan. Tama-tama ako, walang masyadong alam. E di makikisanib puwersa ako sa kanila. Marami ako mga matututunan. Sasanib tayo. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung loob ng van. Papakita ko sa inyo yung mga gamit ko doon at kung paano ko inayos yung mga nasa loob. Ito yung van na nabili ko, brand new 2024 Ford Transit 250 medium roof. Plano ko nga bilhin dati noon high roof para mas mataas makatayo ako. Pero nung nakita ko to, nakakatayo ka naman sa taas ng diretso kasi 6 feet yung sa taas yan. Wala naman akong 6 feet. 250 binili ko, hindi 350. Tinanong ko kung anong pinakaiba. Sabi, pag 350 baka mas mahal yung insurance mo kasi panghatak siya. Mas malakas yata humatak yun. Hindi ko naman kailangan ng panghatak dahil wala naman ako hahatakin. Kaya para magpataas ako ng insurance para lang doon, di ba? So ayan siya, Transit 250. Ito yung gilid niya. Pero itong side door na to, bihira ko siyang buksan dahil pag nagpa-park ako sa trabaho, andito yung fence sa kabilang side. Kaya doon ako sa driver's side nagbubukas ng pintuan. Ayan siya. Medyo madumi na siya kasi mag-iisang buwan ko na siyang ginagamit actually. At plano kong hugasan siya ngayon dito sa talyer ni Mark. Pasok tayo sa loob. Ayan siya. Yung gusto sa mga gusto ko dito ay yung malaki yung screen niya. Nakuha ko to ng nasa 35 km siya. Brand siya pero 35 km kasi siguro kung may magte-test drive o inuusod-usod nila. Pero ngayon nasa 927, mag-iisang buwan na. Kapag ako pumapasok dito, hindi ko pinapasok yung sapatos ko dyan sa loob. Kaya hinuhubad ko yung sapatos ko dito. And then papasok ako. At andyan lahat ng mga gamit ko. So ito yung harapan. Makita mo siyang ganyan. Diyan yung mga gamit ko. Pwede ka rin maglagay ng mga kung ano-ano dyan na wala naman akong masyadong nilalagay. Dito sa loob, bumili lang ako sa Costco ng mga containers. Parang mga $15 lang isa niyan eh. Maganda pa yung design niya. Maganda rin yung quality niya. Makapal, matibay. Hindi katulad sa mga Walmart. Mas pangit yung design niya. Bago, mas mahal pa. Mas mahal. Ito, Muji bean bag. Kung bibiling ko to ng brand new, mga $200. Wala pa ata yung cover. Pero binili ko siya sa Facebook Marketplace. $80 lang sa Chinese na babae. Kaya malinis naman siya. At plano ko noon na bumili ng flashlight. Kasi kapag gabi talaga madilim na dito, namamatay ng pinapatay ko naman yung ilaw syempre. Itong booster ko na lang. Ito na yung ginagamit kong flashlight. Yan. Kasi yung booster na yun, hindi ko naman ginagamit. Kaya naisip ko ba't pa bibili ng flashlight. Pwede naman ito na yung gamitin ko, di ba? Ayan, okay din siya. So, dito lahat ng mga gamit ko sa loob. In-organize ko na siya. At kapag weekend, nag-re-reserve ako ng tubig, inumin. Ayan. So, dito, sleeping bag ko yan. Diyan na ako natutulog. Andito na yung mga
gamit ko. Yung bag ko laging nandyan lang yan sa bukana, kasi kapag ikaw nandito gusto mo accessible yung mga kailangan mong gamit. Kaya kapag maliligo ako sa gym, andyan na yung bag ko, naka-ready na yung mga bago kong damit. Pupunta na lang ako sa gym, di na ako mag-aayos ng mga gamit ko. So kapag kaligo ko, pagkabalik ko dito sa loob ng van, ayan, pinapalitan ko na yung mga damit ko. So yung gitara ko, kapag wala akong magawa, yan yung ginagawa ko. Diyan na itong mga damit ko. Yung blanket ko nandito pa rin, kasi kahit July 1st na, Canada Day pala ngayon. Happy Canada Day sa lahat. Pero kailangan ko pa rin ng blanket kasi sa gabi, hindi ko lang, biglaan na lang lumalamig. Kaya kailangan ko pa rin ng blanket. At ito naman yung mga nabili ko dati sa Japan, dinala ko sa Pilipinas, tapos pinadala ko dito. Sabi ko sa parents ko, send nila sa akin. Pang camping kasi yan. So plano kasi mag camping. Andyan din yung mga pang camping na gamit ko sa loob. Yung mga alarm clock ko, na kung wala yan, sigurado matatanggal na ako sa trabaho dahil hindi ako magigising on time. At yan lang yung unan ko. Pero minsan hindi ko na ginagamit to. Ginagamit kong unan ay itong jacket ko. Portable fan, rechargeable, tatlo yan. Pero yung dalawa, reserva lang yan. Kasi para pag naloba to, kahit i-charge ko siya, meron pa akong dalawang magagamit. Basurahan, pero wala naman laman. Bihira naman ako magkaroon ng basura dito. At itong ilalim ng sleeping bag, meron lang blanket dyan, kasi kung wala, tingin ko mas malamig pa. At ito naman yung ano niya, nung binili ko to, nandito na yung mga yan, naka-install na. So pwede mong tanggalin yan. Ito lang yung magiging itsura niya, parang yan yung sa taas. So pwede mo lagyan ng insulation, tikitan mo lang bago takpan mo na lang ulit. Kaya okay din siya. Gusto ko yung loob niya, gusto ko yung kulay niya, itim. Pero hindi ko, mahilig ako sa itim. Mahilig ako, favorite color ko is black. Pero yung binili kong van, puti. Kasi nagmamadali akong bumili. Hindi na ako maghintay, kasi kung gusto ko pa talaga yung gusto kong kulay, gusto ko yung mga kung ano-ano, then kailangan ko pa maghintay ng 3 months. Yung isa sabi 8 months. Sabi ko, hindi, gusto kong bumili na ngayon. Kaya kung ano yung available sa dealership, ito na yung kinuha ko. Ito naman pala, cover to sa side. So pares siya, isa sa kanan, isa sa kaliwa na window. Window cover siya. Ito naman yung para sa windshield. So malapad siya, pero bihira kong gamitin tong para sa windshield. Ang kadalasan ginagamit ko ito lang. Bago naglalagay lang ako ng blanket kong itim na yon, dalawa yan eh. So ilalagay ko lang dito. So kapag gabi talagang may privacy talaga ako. Although hindi man ako naguhubot-hubad dito, pero yung feeling na alam mong walang nakakakita sa'yo, iba yung pakiramdam ba. Sigurado marami na kayong mga video na panood sa internet na mga van dwellers sa katulad ko na pinapaganda pa talaga nila yung van nila. Pero hindi ko planong gawin yung, kasi una, hindi man ako DIY guy. So hindi ako magaling sa mga paglalagay ng mga ganun, paggawa ng mga ganun. Kaya malamang magiging ganito lang yung setup ko for a very long time. Kasi ang pinakamahalaga lang naman sa akin na storage. Kaya to si Mark, pwede niya matulungan na maglagay ng mga cabinet dyan o kung ano man, drawer. Storage lang talaga yung kailangan ko, para hindi ko na kailangan itong mga container na to. Yun yung iniisip ko. But at the same time, napansin ko sa almost isang buwan kong paggamit ng van, itong mga container na yan, kahit nagdadrive ako, hindi siya gumagalaw. Actually, meron ako dyang strap para ma-strap ko siya, ma-secure ko, para pagka nag-drive ako, hindi sila gumagalaw o nagugulo. Pero so far, mag-iisang buwan na nga, sabi ko, hindi naman sila gumagalaw pag nagdadrive ako. So, kasi yung nasa pagdadrive mo naman yung kung maingat kang lumiko, ganyan. So, hindi siya gumagalaw-galaw. Kaya iniisip ko kung kailangan ko pa rin ba talagang maglagay ng storage. Kasi para sa akin, hanggat maaari, kung pwede ko siyang i-keep na ganito, mas gusto ko na yung ganito, para kung gusto ko i-move yung mga gamit ko, maluwag ba, may space ba, kasi kung basta naglagay ka ng mga furniture dyan din, mas lilit na yung space mo, diba? At hindi ko rin kailangan maglagay ng kitchen, kasi hindi ko naman plano magluto dito. Kompleto ko ng gamit dito, meron ng mga pangluto, pero hindi ko naman ginagamit, tsaka never ako magluluto dito sa loob, kasi syempre hindi, yung mga mantika niyan, yung amoy niyan mag-i-stick dito, ayoko ng ganun. Kung magluluto man ako sa labas ng van. Kaya hindi ko kailangan ng kitchen, kasi meron naman ako pagkain na nabibilan, homemade na. Tsaka may nagbibigay recently sa akin ng ulam. Shoutout sa mga nagbibigay sa akin ng ulam, kay Ate Rachel at sa pamangkin niya si Ann, ganun din kay Kuya Froilan, makasama ko sa work, ganun din si Jackie. Mga Pilipino-Pilipino yun sila.
So, laking tulong na sa akin kasi may rice cooker ako doon sa trabaho, doon ako nagsaing. So, pagkano binibigyan ko sila ng kung gusto nila ng kanin, so meron silang kanin. At yun, so give and take lang ba? Pero napakalaking tulong na sa akin na hindi na ako mag-isip ng mga kung ano sa pagkain ko, di ba? So, kitchen, di ko kailangan. Washroom or shower room, di ko rin kailangan kasi malapit lang naman yung gym. Pupunta na lang ako doon kaysa mag-install pa ako ng kung ano dyan para lang makaligo dito. Hindi ko rin kailangan ng banyo kasi meron naman doon sa trabaho at kung sarado man yung trabaho, katulad na sabi ko dati, pwede naman ako doon sa malapit na gas station doon sa trabaho kaya maglalakad lang ako, pwede naman doon. Pero parang very rare kong ginagawa yung kasi once na natulog ako dito, wala nang alisan, pagising ko, back to work na. So, andun na ako sa loob ng trabaho, sa loob ng building. So, anin ko yung banyo, di ba? Ba't ako magagawa pa ng banyo? Kama, yan, pwede ka akong gumawa ng yung kama na na-fold para sa ilalim, may storage, di ba? Pero so far, komportable naman ako dito sa sleeping bag ko. So, kung pwede kong siyang ikip ng ganyan, kaya na sabi ko, mas pabor yung sa akin. Hindi ko kailangan yung mga katulad ng ibang ang ginagawa ng mga van dwellers na pinapaganda pa nila ng sobra kasi hindi ko naman kailangan talaga. Nakasurvive nga ako doon sa Nissan Rogue ko ng isang taon. Actually, isang taon mahigit yon. Doon ako nag-winter. Okay naman, kaya kung nakasurvive ako doon, ba't hindi ako magsusurvive dito sa van, di ba? Yung level ng comfort ko, masasabi ko, 8 to 9 out of 10. Mukhang para sa iba parang hindi komportable na yung wala ka sariling kama, wala ka sariling inuupahan, pero para sa akin sa totoo lang sobrang komportable ako ngayon dahil dito sa van na to. Sa Nissan Rogue ko noon, hindi talaga siya komportable. Okay lang matulog pero hindi siya komportable in a sense kapag may kailangan akong kuning gamit. Lalabas pa ako, bubos ako pa yung pito, lalabas pa ako. Ayaw mong gawin yun kapag umuulan at saka kapag winter na andito ka na nakahiga ka na doon sa upuan ko. Then, ayaw mo nang umalis kasi lalamigin ka, di ba? Pero yun nga, pagka andito lahat ng gamit mo, kompleto ko ng gamit dito din, hindi ko na kailangan problemahin yun. Kaya, super comfortable talaga yung buhay ko ngayon. Gusto ko sanang hugasan tong van ngayon, pero 7:30 PM na. Actually, gabi na, maliwanag lang kasi nga summer ngayon dito sa Canada. So, didilim yung mga 9:30 pa ng gabi. Hindi ko lang kung meron pa kaming time meron pa akong time para gawin yon. Pero sigurado magluluto kami ngayon. Pero papakita ko muna sa inyo yung ginagawa ni Mark. Ito yung pinagkakabalaan niya ngayon. So ito yung ginagawa ni Mark. Tirarap niya yung sasakyan niya. Bumibili siya ng ano tawag dito, Mark? Wrap. So siya na yun. Kasi kung ipapagawa mo pa yun sa iba, sigurado mapapamahal ka rin. Kasi syempre yung materyales tsaka yung labor, mahal yung labor, di ba? Pero si Mark, marunong siyang gumawa. Kaya sabi niya, kapag naisip ako, pwede niyang lagyan din ng wrap yung van. Kita nyo na mga tattoo niyan. Galing ka ba sa Bilibid, Mark? Sabihin mo sa kanila yung totoo. Galing ako dati sa, huwag mo akong tularan kasi, ano ba? Yan ang siga ng Toronto, Canada. Kaya, huwag natin siyang awayin. Huwag niyo akong tularan, I'm bad. Ano naman si Daniel? Naghanap siya ng girlfriend ngayon. Actually, naghanap siya ng girlfriend galing sa Pilipinas. Wala ba? Sorry, Daniel. So, lumipat siya ng lugar, ng pwesto niya doon. So, ito na yung ginagawa niya. Ito naman yung sasakyan ni Daniel. So, yan yung inaayos niya. So, unti-unti niyang pinapaganda yung nabili niyang sasakyan. Ayan. Ayan. Sige, pakita natin yung laman loob. Laman loob ng sasakyan mo. Ayan. So, ikaw nga magkwento kung ano ba yan kasi wala naman ako lang sa mga ganyan eh. Binili ko na. Wala na akong magawa sa buhay. Yan yung hilig nila talaga yung mga sasakyan eh. So marami na siya mga pinapalit dyan unti-unti. Kumbaga, naman to eh. Gusto ko rin matuto ng automotive. Yun talaga isa sa mga magandang trabaho dito kasi hindi ka mawala na siguro ng trabaho pag ganyan yung alam mo eh. Depende halos nag-electric na din yung mga tao. Hindi naman wala na makina. So hindi natin sure. Pero tingin ko hindi naman basta uubra yung mga electric vehicle kasi kahit ako ayoko nung ganun eh. Para mas reliable pa rin yung kapag gas yung gamit mo.
hybrid na rin kasi sila. Yung hybrid. Yung may halong makina, may halong battery. Para mas tipid sa emission. Sa emission. O dito sa Canada, parang big deal yung mga ganyan eh. Sa ibang bansa, hindi naman. Sa ibang bansa, hindi na. Medyo nagiging late na pero susubukan pa rin hugasan tong van. Hindi naman kailangan maging pulido ba para lang maging malinis lang ng konti kasi hindi pa rin naman siya sobrang dumi. Bale noon sinubukan ko siyang hugasan sa car wash. Ang hirap kasi hindi ko rin maabot yung taas dahil nga mataas. So hindi rin okay na doon ko hugasan sa car wash yung van. Kaya sabi ni Mark pwede naman dito. So mas maigi pa hindi ako naghahabol ng oras kasi doon kapag maghuhulog ka ng $1 o kailangan mo $3 minimum para mahugasan yung sasakyan mo. So magmamadali ka kasi tumatakbo yung oras. So kapag dito hindi ko kailangan magmadali, diba? So okay itong mic na binigay sa akin ni Mark. Kapitan natin yung hose. Basta. Usad lang pala natin ng konti paabante yung van. Yan. Usad natin konti. Yung brake niya. Sa Amazon ko binili itong window visor or rain visor or supervisor, whatever you wanna call it. Pero si Mark yung nag-install niyan. So ang purpose ko kasi niyan hindi lang para sa pag umulan kasi kapag gabi binibuksan ko ng konti yan at least hanggang dito para nga merong hangin na lumalabas pasok sa loob. So para hindi ako totally nakakulong sa loob o nakakulob ba. Para meron pa rin circulation. At yun din yung purpose ng portable fan na pinakita ko sa inyo kanina. Para nagsisirculate yung air sa loob. Doon sa lugar ko saan ako usually nagka-car wash noon, gagastos ako ng mga $4 para lang i-rinse yung sasakyan, yung van, and then $3 para sa foam brush, and then mga $4 ulit para i-rinse. So mga kaya ginagas ko 3 plus 3 plus 4 plus 4 plus 3 21. De joke lang, $11 yung ginagas ko. Pero dito kay Mark makatipid daw kasi tubig lang naman. Kaya umpisa na natin. Pero kapag ganito, lagay mo dyan. Ano yan? Ano yung bakit yung nagagamit? Ginagamit. Ito yung gagamitin ko ngayon. Gamit lahat to ni na Mark at Daniel. So isang bucket meal. Ito yung nabili ni Mark sa Canadian Tire. So pinairam niya sa akin. Wala pa kasi ako. At ito naman yung kay Daniel. Citrus Wash and Gloss. Shake well muna daw. Pisa na natin. Rinsing time. Nasa loob pala ng van yung pangtuyo. Sa totoo lang, nakakapagod hugasan tong van. So, pasok ngayon, syempre, iniwan natin yung sapatos natin sa labas. Di ako nagpapasok ng sapatos dito. Kahit na van lang to, hindi tutunin na kwarto. Ayun pala guys, nakatayo ako, meron pang extra space sa taas. Ito yung nabili kong pantuyo ng sasakyan. Nabili ko sa Canadian Tire. Maganda siya. Sobrang lambot. Medyo maliwanag pa nung nag-start ako mag van wash. Pero ngayon padilim na. At
Magsasaing na si Mark kasi mag-barbecue tayo. Mag-grill tayo ng Wagyu beef. Bagong ligo na naman si Vanessa kaya makita niyo naman gumanda na naman siya. Huwag naman sanang kidnapin si Vanessa. Ayos guys. Halos 2 oras so ginawa yung paglilinis sa sasakyan. Lahat kami dito may kanya-kanyang project. Si Daniel. Ang hirap ni Mark. Why? Ayos guys. Dali. Mag-umpisa na ako magluto ngayon ng ulamin namin. Mag-iihaw tayo habang si Mark at si Daniel busy pa sa mga ginagawa nila. Ako yung una natapos. Nagsaing na kami, malapit na maluto yung kaya dapat nabilisin ko na para makakain na kami kasi gutom na talaga kami lahat. Pasado 9:30 na ata. Kaya gutom na ang lahat. Umpisa na natin ang pagpapabaga. Uy, lumapit ka. Sa basin pang sipit. 2024 na kaya hindi na uso yung pagpapaypay ng uling. Kaya meron tayong gagamitin ngayon kasi high-tech na tayo. Life hack number 1. Life hack number 1 according to Daniel. Burn it, baby! Ito ang isa sa mga ihaw namin. Ano ba to, Mark? Pork belly. Yan, pork belly. May timpla na. Tsaka, guys, Wagyu trimming. Dito lang yan sa amin makakuha ng ganyan. So, galing yan Japan. Isa yan sa pinaka high quality at pinakamahal na produkto na binibenta doon sa company na pinagtatrabaho namin. So, yan yung mga pinagtabasan. Kaya mas mura siya. Marami siyang taba, pero meron dyan laman yun yung kakainin mo, di ba? Japanese Wagyu A5. Highest and top quality. Yan! Galing pang Winnipeg tong na to, guys. Doon ko pa to binili. Okay. Not the best maybe for grilling, but this is what we have. Okay, takpan muna natin. Ayos, ganda. Okay na to. Umpisa ng Kobe beef na galing sa sahig. Grabe, daming taba. Frozen pa to eh. Mag-frozen pa to eh. Pinuhos ko na dito. Aapoy yung taba nito. Nakakatawa naman to. Tasa po yung isunog yung taba. Yeah boy. Yeah boy. Yeah boy. Grabe oh. Juicy, puro taba ba naman. Okay na yan. Slice na lang natin. Parang shawarma. Hindi na makontrol na po nito. Puro taba kasi. Butikin, meron kong ganito dito. Siniset up na nila yung camping table na binili ko. Mark, kailangan ng kutsilyo. Ayaw tantanan ng apo yung taba. Woo! Tapos yung tong natin, silicone, masusunog to. Grabe, ayaw tantanan ng apo yung taba eh. Isa pa, laro lang natin. Yung labas lang luto nito, so i-slice lang natin. Kumuha na si Mark ng kutsilyo para yung labas kasi luto na. Then yung loob, hilaw pa, so ihawin ulit. Pwede na rin. Ba parang shawarma kita, no? Saan ka pa? Ayan pala eh. Ganyan na lang, hiwain natin. So babalik ko dun. Iihaw ulit. Sobrang busy kasi natin. Hindi tayo nakapag-prepare maigi. Ayan, ganda oh. Ganyan pala oh. Kahit frozen, dikit-dikit sila, di ba?
Oh! Ah! Okay pala yung ganyan, no? Hindi ano to kasi trim to eh. Maraming taba. Hindi, pag naano ng init to, mahuhulog to lahat. Mm. Sige, hiwain mo pa yan bago babalik ko doon. Ay, lagyan mo ng ano lang, kid. Lutuin kayo natin sa ano, sa foil. Hindi, okay na yan. Maganda yung ganyan. Hindi mahulog to. Hindi mahulog yan. Oo? Oo. Sige. Ayun, ano, parang bagong discover ah. Oo nga eh. Discover. Guys, may bago kaming discovery, guys. Sipin mo naman, parang Discovery Channel. Mas maganda dapat ganito plaki do kasi kahit may taba, no? Oo ah. This is one. Japanese Wagyu beef. May nga wagyu ko yun, dapat wagyu. Wagyu. What's Wagyu? Daling ko na to doon. Oo. Para matapos ko rin itong ginagawa ko dito. Ikaw na, kid? Ako na. Di po. Wala bang luto? Ay, kunin mo ni maliliit. Tikman natin. Ah, iba nga. Kasi siya pa nga. Kahit hilaw, kinakain to eh. Delicioso. Sarap. Ang sarap. Medyo hilaw pa. Okay lang yan. Sarap pala kid na pag i-freezer mo muna. Tapos Ganun pala technique, no? Oo. Oo. Bago tayo natutunan. Ayos. Ibalik na natin dito. Grabe na naman magiging apoy nito. Bilis! Maliliit, baka mahulog to, pero sige lang. Ooh! Burn it, baby! Mamatay apoy pag yan, pero parang hindi na mamatay. Ay, mamatay. Wala na. Ang hirap dito. Sabi kasi yung taba nito, kaya lakas mag-apoy niya, no? Naging uncontrollable yung apoy natin kanina nung niluto natin yung Wagyu beef dahil sobrang dami ng taba. Lakas kainin ng apoy. Pero, eto na siya. It's time for us to eat. Bali, itong bigas yung donation ni Daniel. Baboy. Donation niya sa... Kanin. Yeah, tikman natin yung Wagyu. Nasunog yung labas kasi. Daming taba niya. Pero sobrang sarap. Ibang klase yung Wagyu, no? Lalo na kung steak talaga yung bibili mo. Sana all. Pag bumili ka ng steak, na sa amin, $100 per pound yun. $100 per pound. Pero trimming lang to. Kaya mas mura. Okay na yung kid, di naman tayo pares na eh. Dami namin pagkain, no? Ulam na yung bukas. Ubus yan. Baboy. Sarap. Pagod ng lahat. Ibang beef din yan. Shoutout kay Gladys sa pag-sponsor niya. Si Gladys pala, yung girlfriend ni Mark. So, ito yung niluto nila kahapon. Pero nagluto ulit kami ng bago ngayon kasi tirayata nila yung baboy kahapon. Eh, no? Ay, gutom na kami. Pero bagong ano pala discover, yun parang the best. Makabili nga ulit ng trim. Ganun pa yung discarte.
Kahit frozen siya, dikit-dikit kasi yung pag binili mo eh. Freeze mo. Then, cut mo. Ihaw mo. Ganda oh. Ayos no? Sarap. Tapos meron siyang, ano ba tawag doon? Heat gun. Papainitin para maglapat siya. Ayos. Maganda rin tong kulay pala na to, Mark eh. Ganito na lang kayo akin. Lagyan natin sa iyo. So dito sa trabaho namin, sa karne yan, lahat ng karne nandun na. Pero syempre, ito pa rin mga pangkaraniwang kinakain namin palagi. Tapos na kaming lahat kumain, busog-lusog na naman, 11:30 na ng gabi, kailangan ko na mag-evaporate. Kaya papaalam na ako sa kanila. Daniel, matulog ka na rin. Muna na ako. Bye-bye! Mark, maraming salamat. Maraming salamat. Sa uulitin. Uulitin. Pasok na tayo kay Vanessa. Didiretso na ako ngayon sa gym para maligo. Then, park na ako doon sa trabaho para ready na again for work tomorrow. And, ano mas papasok ko? Alas 6 ng umaga yung start ko ngayon eh. So, at least makatulog pa ako ng 5 hours. I don't think I can sleep for 5.5 hours tonight. So, 5 hours, then babawi na lang ako bukas kasi talagang napahaba yung araw ko ngayon. And again guys, sa ulitin na lang sa susunod na video. Kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog.